Kitlit. Huwag ka na pumida. Huwag ka na pumida, sir. Hindi na ka na. Ayos ka. Huwag niyo pasakayin yan, ha? Ingat po. Okay, pero wala. Kapan ito, walang warto, ha? Kurang isama, doktor. Tumawalang di kami. Sumunod na lang kayo kung ano. Ingat po. Lahat ka namin. Nagdadrive doon. Kasi baka kung saan na naman kami papunta dito. Ako din man, ako yung pupunta. Kasama po yung dalawang tagal. Tingnan niyo. Sumunod kayo sa St. Luke's QC. Yan ang sinabi ng nanay ng pasyente. Okay? Let's object. Pag namatay yung pasyente, yung nanay ang mag-decide kung paano mamatay ang anak niya. Okay? Okay, sumunod ka. Maghanap na sa sasakyan mo. Ingat po. Ingat, Bibi! Ingat! Yan po mga kababayan, past 5 a.m. po yan kanina, kung hindi ako nagkakamali, o 5:30, yung isinakay po si Attorney Zuleika Lopez mula dyan sa BMMC, papunta pong St. Luke's Medical Center, dyan po sa Quezon City. At yun po, narinig po ninyo kung papaano itong ginagawa ng kapulisan. Kawawa po talaga si Attorney Zuleika Lopez, pero hindi ko alam kung may parte ba sa procedure ng kapulisan yung pagko-consider. Alam naman po nila na ito isang babae, wala namang kalaban-laban po ito, itong si Attorney Zuleika Lopez, at mismong si BP Sara na nga yung nagsasalita. Parang gustong-gusto talagang dalhin, may balak na dalhin sa ibang lugar. Kaya nga napasabi itong si BP Sara kanina na mismo yung mga doktor, narinig nila mula sa mga pulis na sinungaling yung mga sinasabi po, yung mga pahayag ng mga kapulisan. Hindi po nila sinang-ayunan yung mga sinasabi ng kapulisan na dadalhin. Kasi nga, ang unang plano dapat sa St. Luke's diretso. Nagulat na lang po sila sa BMMC po dinala itong si Attorney Zuleika Lopez. Buti na lamang ay andyan po si BP Sara at napigilan po yung dadala po ng ambulansya ng QCPD ata ito, partner. Hindi yung ng St. Bago ito bago siya inilipat doon sa St. Luke's ambulance. Yan pong ambulansya na yan mula sa QCPD, kung ito nagkakamali. Kaya si BP Sara talagang iginigiit niya na kailangan, request po ng nanay, magulang, na dalhin yung kanyang anak na si Attorney Zuleika Lopez doon sa St. Luke's Medical Center. Hindi po convicted itong si Attorney Zuleika Lopez. Kaya may karapatan po siya kung alin pong ospital siya dapat gamutin at dalhin. Kitang-kita po ninyo yung kanyang kalagayan dito, mga kababayan, nasa loob ng ambulansya. Kung ikaw, isang pulis, ay kahit hindi isang pulis, kahit bilang isang tao lamang, may consider mo po ang kanyang kalagayan na dapat nga tulungan mo mapakalmahin itong kanyang sitwasyon sa ganyan pong mga operasyon. Kitang-kita po sa bidyong ito, mga kababayan, ang ginagawa ng kapulisan. Di natin nilalahat, pero itong kapulisan pong naka-deploy po dyan, kayo na mismo ang makakapagsabi kung papaano po ang nagiging procedure po dito pagdating po sa kanilang approach doon sa mga pasyente, doon sa mga kababayan natin, lalo na sa mga individual na ang tindi po ng kanilang health condition, tulad po dito kay Attorney Zuleika Lopez. Tuloy-tuloy po ang ating pagtutok. Ang ating team ay nandyan pa rin po sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City, mga kababayan. Yes. At napansin nga natin kung sino po yung nakita natin doon sa KOJC na nangunguna, yung commander po nila,
Yan. Ayan, namataan na po natin. Nakikita po natin, ha? Si General Torre, andyan po Spotted. mismo sa labas ng St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Kaya yan mga kababayan, nakikita po natin, gaya nga na nabanggit ni Vice President Sara Duterte, kung ano yung nangyari sa Davao City, yung ilang mga tao doon, same pa rin sa nangyayari din ngayon, sa kasalukuyan nangyayari ngayon kay Vice President Sara Duterte at kay Attorney Zulaika. Pero bagamat nangyayari man ito, still, compose pa rin naman po ang ating Vice Presidente. Kaya nagpapasalamat tayo dahil open pa rin siya sa interview. Kasi at least nakakapagbigay pa rin ng mga impormasyon ng ating Vice Presidente. Isipin po natin, mismo ang ating Vice President ang kasama po ni Attorney Zulaika the whole time. Isipin mo, magstay din siya doon sa loob kung saan nakadetine sa Kongreso si Attorney Zulaika. Ito yung tatak Duterte. Sabi nga nila, once na ang mga Duterte kasi, meron silang responsibilidad sa taong bayan, especially sa mga iilan sa kanilang nasa tanggapan. Like former President Rodrigo Duterte, may mga kapulisan na pilit nilang ipinupukol yung patungkol sa EJK. Di po maintindihan nila, personal is guilt. Kung may ginawa pong paglabag sa batas mismo ang pulis na hindi naman naayon sa order ng ating Pangulo, hindi maintindihan ng iilan sa ating mga mambabatas yun Hindi nila maintindihan yun. Kung labag na sa order ni President Rodrigo Duterte, hindi yun. Personal is guilt sa kanyang kasalanan na iyon. Ito rin nangyayari sa atin ngayon kay Vice President Sara Duterte, yung kung ano ang mayroon ang kanyang ama. Same din sa ating Vice Presidente. Hindi niya pinapabayaan ng taong bayan, especially bagamat ganito ang nangyayari sa ating bansa, mismo wala nang pinoprotektahan ngayon ng ating Vice Presidente. Lantaran na po, lahat sinasabi niya po at nakikita po natin ang kanyang katapangan. At ito yung inaasahan natin, yung decisive na presidente. Ito yung nami-miss natin sa isang leader. Hindi yung aabutin ka na lang ng siyam-siyam, nagbahana, nagkamatayan na lang yung tao, ikaw pa magtatanong, anong gagawin natin? Yun yung mga bagay na hinahanap ng taong bayan. Pero muli, nasa sa atin po ito, sa darating na election, at least yun nakikita natin ngayon, ito yung malinaw na larawan kung saan mayroon ding pagkakamali ang ilan. Like ako, aminado naman tayo sa naboto natin, kaya nga sabi natin, nabudol tayo. Pero itong nangyayari ngayon, ito yung malinaw na larawan kung ano ang kahihinatnan ng ating bansa sa oras na maluklok ang mga taong hindi o walang pagmamahal sa ating bansa. Kaya nga, muli, pinapakita po ang simbolo ng totoong pagmamahal sa ating bayan, sa ating kapwa Pilipino. Andiyan na ating Vice Presidente, kung paano niya hindi iniiwanan ng kanyang kasama kahit anong mangyari. Ayan ang totoong paninindigan. Diba? At una sa lahat, hindi lumalabag sa batas. Bagamat hindi niya na kinakailangan, like yung pagdating nga sa hearing Yung sa hearing na yon, yung pag-attend ni Attorney Zulaika, ng Chief of Staff, ng OVP, binigyan naman ni Vice President Sara, if you want to go there, or if not, it's okay, whatever your decision is, I will support you. Pero yan, up to now, nandyan po, hindi po iniiwanan ng ating Vice Presidente. Kaya maya-maya, makakatanggap din tayo ng mga update sa St. Luke's Hospital kung saan nariyan. Siyempre, gusto rin natin malaman kung yung kasalukuyang kalagayan ni Attorney Zulaika. Kasi yung tension na nangyayari, siyempre, maapektuhan talaga yung health mo Kung ano yung kalagayan mo Isipin mo, ang isa pa sa ginagamit is yung ating organisasyon ng kapulisan. Ilang beses na po ba tayo? Hindi po ba tayo matututo sa Davao City pa lang? Unlimited na ang paglabag. Pati ba naman po dito? Nasa sa atin na po yun. At bagamat mahal na mahal ng ating former president, especially ang PNP, ang AFP, still,
everything will be according to the leadership of the administration. Nandun sila nakadirekta eh. Kaso lang, like, if we go back in the times of our former president, maayos. Drug war, maayos. Kaso lang, hinuhaluan ng kung ano ng EJK eh. Pero mas naging mapayapa, bumaba ang kriminalidad, bumaba ang droga, lahat bumaba. Mas naging peaceful ang ating bansa. At ang iilan sa ating mga pulis niya, ang naging instrumento para mapaayos o magkaroon ng kapayapaan sa Pilipinas. Even the armed force of the Philippines are used to maintain peace. Pero pag nagbabago nga ang leadership, dun din po, mula sa pinakaulo, parang sakit yan eh. Sakit yan, damay-damay na yan eh. Mula sa ulo, pababa ng pababa. Kaya masakit man isipin, pero yun ang kasalukuyan na tinatamasa ng ating bansa. Kaya mga kababayan, manatili po tayong matatag at anytime magsasalita po ulit ang ating Vice President. Abangan lang po natin dahil nakaantabay lang po siya at nakaantabay po ang SMNI at the whole time, bagay na nabanggit din ni Vice President Sara, nariyan lang po siya sa St. Luke's. Pero sana makakuha rin tayo ng iilang mga shots kung gaano karami na ang kapulisan. Dahil nandyan na nga si Torre. Yan, isa rin tong instrumento na ginamit ng kapulisan. Pero kung di ako nagkakamali, partner, si IDG na, si Torre. Yun nga yung ilan sa naging statement niya eh. Before, yung naging si IDG siya. Ang next sa huntingin niya is si Attorney Roque at si Bantag. Tapos kung nasaan yung aksyon, yung nasaan nandito na naman siya. Eh yan o, yan po yung picture o spotted. At kung di ako nagkakamali, partner, yung isang kausap ni Torre, ito yung nagbigay, nag-serve din kay VP at kay Attorney Zulaika, yung nasa harapan niya, na going sana to Women's Correctional Facility. Yung nasa harapan niya. At nakita naman po natin, hindi lang po tanggapan ng Philippine National Police yan. Iba't ibang tanggapan po yan. May CIDG, may ilat. Kaya nga nagtataka po tayo, bakit ang isang tao na hindi naman po convicted, hindi naman po accused, na contempt. Ang pinakamasaklap pa noon, partner, ang nagpa-contempt ay isang convicted child abuser na si Franz Castro. Hindi lang yun. Urban operative pa, komunistang, teroristang grupo.